Naniniwala ang susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na kinakailangan ng realignment at dagdag na puwersa ng militar upang magawa ang ipinag-uutos ni President-elect Rodrigo Duterte na pagsugpo sa kriminalidad at ilegal na droga sa bansa. Narito ang report ni Rosalie Cos. Katulong ng Philippine National Police ang Armed Forces of the Philippines sa pagpapatupad ng batas o law enforcement operation. Subalit sa ngayon, nakatuon ang pansin ng militar sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa, pagsugpo ng insurgencies at local terrorism. Ang kanilang puwersa ay itinatalaga rin sa mga liblib na lugar ng bansa kung saan kulang o kaya naman ay walang pulis. Ayon kay Lieutenant General Ricardo Visaya, ang napili ni President-elect Rodrigo Duterte na susunod na Chief of Staff ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, nangangailangan ng realignment at karagdagang mga tauhan na makakatulong ng pamahalaan sa pagsugpo ng kriminalidad at iligal na droga. More of intelligence operations po. So it will just be an additional taskings to our intelligence units. But we have to formalize our organization. Isa sa mga proposal nito kay President Duterte, ang pagkakaroon ng Presidential Task Force na binubuo ng mga pulis at sundalo upang sugpuin ang suliranin ng bansa sa ipinagbabawal na gamot. Kailangan natin na tulungan to not only the enforcement agencies but also ang ating mga kababayan. That's not only involve the PNP and the armed forces but also other departments like the Department of Justice, the Department of Foreign Affairs maybe. Ganon din ang pagkakaroon ng realignment ng puwersa ng militar upang tuluyang masupil ang teroristang grupong Abu Sayyaf. Si Lieutenant General Visaya ang kasalukuyang commander ng Southern Luzon Command ng AFP at pinamumunuan niya ang puwersa ng militar sa Region 4A, 4B at 5. Kabilang siya sa Philippine Military Academy Matikas Class of 1983. Wala pang opisyal na petsa kung kailan ito mauupo bilang Chief of Staff ng AFP. Nakatakda namang magretiro si Lieutenant General Visaya sa military service sa December 2016, 6 na buwan matapos ang inauguration ni President-elect Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide.